Ang dividends po natin, pwede tayong mamili between withdrawing annually or after 5 years, no, ng maturity. And on the fifth and final year, it will follow the latest declared dividend rate. Itong annual dividend payout natin, illustrate lang natin siya. Tayo ay nagsisave ng 500 pesos kada buwan, okay? So yung monthly savings natin times 12, it will be 6,000 pesos, no, per year. Ginawa mo to for 5 years. So, yung cumulative savings mo na inilagay mo, na kinontribute mo ay aabot na ng 30,000 pesos. Yung ating annual dividend payout, ang ibig sabihin yan, tuwing magdi-declare ng dividendo ay pwede mo nang makuha ito. For the first year, meron tayong 243.75. On the second year, 693.75 na, ganyan. Kasi lumalaki din yung cumulative savings. So at the end of the fifth year, ang makukuha mo ay ito na lang, dividend na ito plus yung 30,000. Dito, ang total na nakuha mo na dividendo ay 5,718.75 pesos with a dividend rate of 7.5%. Yun yung ating assumption na ginamit. Itong part na to, every year mo nakukuha yung dividend. So kung kailangan mo ng extra income, pwede mong gamitin yan. Kapag compounded naman, ibig sabihin, hindi natin kinukuha yung ating dividend, kundi niro-roll over siya doon sa account natin, tapos nag-a-accumulate siya. So yung kinita natin na dividend ay kikita na naman ng dividend the following year. 500 every month yung ginagawa mo, 6,000 per year yan, for a total savings of 30,000 per year. So yung cumulative savings natin ay ito, 6,000 pesos plus 243.75. Ang total accumulated value na natin ay 6,243.75 pesos. Nag-save na naman tayo ng 6,000. So 6,000 dito plus yung 6,243.75 natin, yan na yung cumulative savings natin. At yan po yung magiging basehan ng dividendo natin for the second year. O, gaganon ulit yan, no? So nadadagdag ng nadadagdag. Kaya mas malaki yung ating kinita, no? Kasi compounded yung ating dividend. Okay? Kung mapapansin natin dito, yung annual dividend, wala nang payout. Ito naman ay at the end of the fifth year talaga natin makukuha. So, ano yung diferensya? 5,718.75, no? The previous na example, yung annual dividend ang payout. So, pareho lang yung dividend rate, 7.5% per annum yung assumption. So dito naman ay kumita tayo ng 6,266.14. Maliit na diferensya kasi 5 years lang pero makikita talaga natin yung power of compounding kapag ang time horizon natin ay mas mahaba.